Bumalot ng biglaang katahimikan ang buong mundo ng mga De Alva nang kumalat ang balita. Isang eroplanong pampribado. Isang hindi inaasahang pagbagsak sa gitna ng karagatan. Walang nakaligtas. Sa isang iglap, ang itinuturing na hari at reyna ng industriya, ang mag-asawang Don Ricardo at Doña Hiraya de Alva, ay wala na. Ang balita ay parang isang matalim na kidlat na tumama sa bawat sulok ng marangyang Hacienda Esperanza. Ngunit para sa tatlong naiwang tagapagmana, ang kulog ay umalingaw-ngaw sa iba't ibang paraan. Sa loob ng kanyang opisina na may tanawin ng buong lungsod ng gintong araw, nanigas si Lacan de Alva sa kinauupuan. Ang telepono ay muntik ng malaglag mula sa nanginginig niyang kamay. Ngunit ang pagkabigla sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng paniniwala, ay dahan-dahang nagkaroon ng kakaibang kislap. Isang kislap ng pagkalkula. Sigurado ba kayo sa impormasyon na yan? Tanong niya sa kausap sa telepono. Ang boses ay pilit na pinatatatag. Nang makumpirma, ibinaba niya ang telepono. Hindi luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, napahigpit ang kanyang hawak sa mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang isip niya ay hindi napunta sa mga alaala ng kanyang mga magulang. Lumipad ito diretso sa boardroom, sa pwesto ng CEO sa De Alva Corporation. Nagsimula nang umikot ang mga engranahe sa kanyang utak. Isang vacuum ng kapangyarihan ang nabuo at siya, bilang panganay, ang nararapat na pumuno nito. Sa kabilang banda, sa master's bedroom ng mansyon, ang pagtangis ni Mahalia ay maririnig sa buong pasilyo. Humahagulgol siya sa ibabaw ng antigong kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Mama, Papa, bakit ninyo kami iniwan? Paulit-ulit niyang bulong sa pagitan ng mga pag-iyak. Ngunit, habang nakasubsob ang kanyang mukha sa unan na amoy pabango pa ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay gumala. Dumaan ito sa mga litrato ng pamilya at pagkatapos ay tumuon sa malaking oil portrait ni Doña Hiraya na nakasabit sa dingding. At doon, sa leeg ng kanyang ina sa larawan, nakita niya ang kumikinang nakuwintas ng perlas. Ang mga mata niyang puno ng luha ay bahagyang nanliit, tila sinusuri ang halaga ng bawat hiyas na alam niyang nakatago sa vault ng silid. Ang kanyang pagdadalamhati, gaano man katotoo, ay may kahalong takot, isang takot na baka ang marangyang buhay na kanyang kinagisnan ay maglaho kasama ng kanyang mga magulang, malayo sa katahimikan ng mansyon, sa isang maingay at masikip na bar sa kung saang eskinita ng lungsod, isang mapaklang tawa ang kumawala mula kay Diwa de Alva. Ibinagsak niya sa mesa ang baso ng alak matapos matanggap ang tawag mula sa kanilang abogado. Ang kanyang mga kaibigan ay napatingin sa kanya. Nagtataka. Problema, pare? Tanong ng isa. Umiling lang si Diwa. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Wala. Good news actually. Finally. Malaya na ako. Ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat. Walang saya. Tumayo siya. Nag-iwan ng pera sa mesa at lumabas ng bar nang walang paalam. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi, sumandal siya sa pader. Doon, sa lugar na walang nakakakita, nawala ang kanyang ngisi. Napalitan ito ng isang ekspresyong puno ng sakit at pait. Ang rebeldeng anak, ang itim na tupa ng pamilya, ay mag-isang dinadala ang bigat ng isang kalungkutang hindi niya kayang ipakita kaninuman. Samantala, sa isang lugar na tila ibang mundo mula sa gulo at karangyaan ng mga De Alva, ang hangin ay payapa. Sa hardin ng bahay ampunan ng mga tala, ang hiyawan at tawanan ng mga bata ang tanging maririnig, isang dalaga na may simpleng bestida
At may ngiti na kasing liwanag ng araw ang nakikipaghabulan sa kanila. Siya si Tala Bonifacio. "Habulin mo kami, Ate Tala!" Sigaw ng isang paslit. Tumawa si Tala. Ang kanyang puso ay puno ng dalisay na kaligayahan. Para sa kanya, ang yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga ngiting ito, sa mga yakap ng mga batang itinuturing niyang kapatid. Wala siyang kaalam-alam na sa paglubog ng araw na iyon, isang bagyo ang paparating, isang bagyong mag-uugnay sa kanyang simpleng mundo sa magulong kaharian ng mga De Alva. Makalipas ang ilang araw, sa lamig at bigat ng unang pagpupulong ng pamilya matapos ang libing, ang tatlong magkakapatid ay nakaupo sa conference room ng opisina ng kanilang abogado. Walang nag-iimikan. Ang bawat isa ay abala sa sariling iniisip. Si Ate Dalisay Reyes, isang babaeng may matatag na tindig at matalas na mga mata, ang bumasag sa katahimikan. Inilapag niya sa mesa ang isang tablet. "Nandito tayong lahat para sa isang bagay na napakahalaga," panimula niya. Bago sila umalis, nag-iwan ng isang video message ang inyong mga magulang. Ito ang kanilang huling habilin. Tumaas ang kilay ni Lakan. Si Mahalia ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Diwa ay nanatiling walang ekspresyon. I-play ni Attorney Dalisay ang video. Lumitaw sa screen ang nakangiting mukha ni na Don Ricardo at Doña Hiraya. Ang kanilang mga mata ay may halong lungkot at pagmamahal. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanilang bibig ang nagpayanig sa pundasyon ng silid. Nang matapos ang video, si Attorney Dalisay na muli ang nagsalita. Tinitingnan ang bawat isa sa kanila. "Gaya ng narinig ninyo, hindi basta-basta maipapamahagi ang mana. This is insane!" Sigaw ni Lakan. "Anong klaseng pagsubok to? Huminahon ka, Lakan," sabi ni Ate Dalisay. Mayroon pang isang bagay. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Naghihintay. Ang abogado ay huminga ng malalim bago sabihin ang mga salitang magiging simula ng lahat. At bukod pa riyan, dagdag niya, isang malaking bahagi ng trust fund ay itinalaga para sa paghahanap sa isang tao. Isang tao na nagngangalang Tala Bonifacio. Ang pangalang Tala Bonifacio ay lumutang sa hangin ng conference room na parang isang multo. Para kay Mahalia at Diwa, ito'y isang pangalang banyaga, walang kahulugan. Ngunit para kay Lakan, ito ay isang banta, isang hindi kilalang variable sa isang ekwasyon na akala niya ay simple lang. Ang isip niya ay naglakbay pabalik sa video na kapapanood lang nila. Ang imahe ng kanyang mga magulang, nakangiti sa screen, ay tila isang mapait na biro. "Mga minamahal naming anak," sabi ni Don Ricardo sa video. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin ay wala na kami. Ngunit ang aming pagkawala ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos, kundi isang bagong simula para sa inyo." Si Doña Hiraya naman, sa tabi ng kanyang asawa, ang nagpatuloy. "Ang yaman ng De Alva ay hindi lamang pera o ari-arian. Ito ay isang responsibilidad, isang pamana ng pagtulong at integridad. At ang pamanang ito ay dapat mapunta sa tamang mga kamay." Dito na nagsimulang kumunot ang noo ni Lakan. Ramdam na niya ang direksyong tinatahak ng usapan. Kaya naman, sabi ni Don Ricardo, ang buong kayamanan ng De Alva ay ilalagay sa isang trust at ito'y mapupunta lamang sa isa sa inyo na mapapatunayang karapat-dapat. Isang pagsubok, bulong ni Mahalia sa tabi niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Simula bukas, utos ni Doña Hiraya sa video. Lahat ng inyong credit cards ay kanselado. Ang inyong mga bank accounts ay naka-freeze. Mabubuhay kayo sa isang minimum na allowance sa loob ng isang buwan. Gusto naming makita kung paano kayo mabubuhay nang wala ang anino ng aming yaman. Gusto naming makita ang tunay ninyong pagkatao." At doon nagtapos ang video. Ngayon, habang pinoproseso ang lahat, isang galit na hindi maipaliwanag ang nagsimulang umakyat sa lalamunan ni Lakan.
Isang laro? Isang laro ang lahat ng ito? Sigaw niya. Ang kanyang kamao ay bumagsak sa makintab na mesa. Ang tunog ay umalingawngaw sa nakakabinging katahimikan. Patay na sila, pero gusto pa rin nilang kontrolin ang buhay natin. Anong klase itong kalokohan? Tiningnan niya si Attorney Dalisay Reyes ng masama. May magagawa ka ba rito, abogado? Pwede ba nating ikontesto? Umiling si Attorney Dalisay. Ang kanyang ekspresyon ay hindi natitinag. Malinaw ang nakasaad sa kanilang last will and testament. Lakan. Ito ay ironclad. Walang sino man ang pwedeng kumwestiyon dito. At bilang executor ng kanilang ari-arian, tungkulin kong ipatupad ito. At sino naman itong Tala Bonifacio? Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. Bakit siya kasama sa usapang ito? Sa ngayon, yan din ang inaalam ko. Sagot ng abogado. Bumaling si Lakan sa kanyang mga kapatid. Naghahanap ng kakampi. Mahalia? Diwa? Wala ba kayong sasabihin? Papayag na lang ba kayo sa kabaliwan na ito? Si Mahalia ay parang estatwa. Ang isip ay lumilipad. Ang ideya ng isang buwan na walang shopping, walang salon, walang mga party. Ito ay parang isang sentensya ng kamatayan. Ang kanyang mga kuko na bagong manicure ay nagsimulang bumaon sa kanyang palad. Paano na yung mga obligasyon ko? Yung mga social events, hindi ko pwedeng... Lakan, may kailangan tayong gawin. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa lungkot, kundi sa purong panik. Ngunit ang reaksyon ni Diwa ang pinakakinainisan ni Lakan. Nakaupo ito ng relax sa kanyang silya, nakadekwatro, at may isang maliit na ngisi sa labi. Tila nanonood lang siya ng isang nakakaaliw na palabas. Bakit kuya? Tanong ni Diwa. Ang tono ay mapang-asar. Takot ka bang hindi mo kayanin? Akala ko ba ikaw ang magaling, ang pinakamatatag sa ating tatlo? Isang buwan lang naman. O baka naman, hindi mo kayang mabuhay nang wala ang pera ni Papa. Ang mga salita ay tumama kay Lakan na parang sampal. Manahimik ka, Diwa, sigaw niya. Wala kang alam. Palagi ka namang ganyan. Habang kami ni Mahalia ay nagpapakahirap para sa pangalan ng pamilya, ikaw ano ang ginagawa mo? Nagpapakasasa sa bisyo at kahihiyan. Tumayo si Diwa, ang ngisi sa kanyang mukha ay biglang nawala. Talaga? Kayo ang nagpapakahirap? O baka naman kayo ang nagpapakasasa sa yaman na hindi naman talaga sa inyo? Lumakad siya papalapit sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Para sa akin, mukhang magandang ideya ito. At least, for once, magiging totoo ang lahat. At sa mga salitang iyon, tinalikuran na niya sila at naglakad palabas ng silid. Naiwan si Lakan na nagngingit-ngit sa galit. Ang pagiging kalmado ni Diwa ay mas lalo pang nagpaalab sa kanyang poot nang sila na lang ni Mahalia ang natira. Kasama ang abogado, bumaba ang kanyang boses. Naging isang bulong na puno ng balak. Mahalia, sabi niya, hinawakan ang braso ng kapatid. Makinig ka sa akin. Hindi tayo pwedeng magpadala sa kanila. Kailangan nating magtulungan. Tumingin si Mahalia sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Anong gagawin natin? Simple lang, bulong ni Lakan. Habang sinusunod natin ang mga patakaran nila sa labas, sa loob, kikilos tayo. Aalamin natin kung sino yang Tala na yan. At hahanap tayo ng butas sa dichok na ito. Kailangang mapunta sa atin ang kontrol bago pa mahuli ang lahat. Napatango si Mahalia. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Sa unang pagkakataon, ang magkapatid na madalas magkaribal ay nagkaroon ng iisang layunin. Ang salagin ang anumang banta sa yaman na sa tingin nila ay para lamang sa kanila. Habang papaalis sila ng gusali, lumingon si Lakan kay Attorney Dalisay. Gawin mo ang trabaho mo, abogado. Hanapin mo ang babaeng yan. Sabi niya. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong malaman kung ano ang espesyal sa kanya para bigyan siya ng pansin ng mga magulang ko.
Higit pa sa sarili nilang mga anak, ang banta sa kanyang boses ay malinaw. Hindi ito isang simpleng pakiusap, ito ay isang babala. Pag-alis ng magkapatid, naiwan si Attorney Dalisay na mag-isa. Napabuntong hininga siya at tiningnan ang litrato ni na Don Ricardo at Doña Hiraya sa kanyang mesa. Ricardo, Hiraya, ano ba talaga ang nasa isip ninyo? Bulong niya sa sarili. Sinimulan niyo na ang apoy. Sana lang ay hindi nito sunugin ang buong pamilya ninyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magdeal. Oras na para simulan ang paghahanap. Oras na para buksan ang susunod na kabanata ng plano ng mga De Alva. Ngunit bago pa niya matapos ang pagdial, isang huling linya mula sa habilin ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi ito kasama sa video. Isa itong pribadong sulat na iniwan ni Doña Hiraya para lamang sa kanya. Dalisay, kapag nahanap mo na si Tala, sabi ng sulat, protektahan mo siya dahil siya ang bituin na magiging gabay sa kadiliman. Siya ang pag-asa na patingin muli si Attorney Dalisay sa labas ng bintana. Ang laro ay nagsimula na. At sa gitna ng lahat ng ito, isang babaeng walang kamalay-malay ang malapit ng mahila sa isang mundong hindi niya kailanman pinangarap. Habang ang tensyon ay namumuo sa pagitan ni Lakan at Mahalia, si Diwa ay nagmamaneho palayo sa mundo ng mga De Alva. Ang kanyang mamahaling sports car ay humaharurot sa highway, tila sinusubukang takasan ang lahat ng gulo. Ngunit ang kanyang patutunguhan ay hindi isang marangyang kondo o isang eksklusibong bar. Lumiko siya papasok sa isang masikip na kalye, sa isang tahimik na probinsya sa labas ng lungsod. Ang malalaking mansyon ay napalitan ng mga simpleng bahay. Ang malinis na kalsada ay naging baku-bako. Dito, ang pangalang De Alva ay walang kapangyarihan. Dito, siya ay si Diwa lang. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng isang maliit, ngunit malinis na bahay na napapaligiran ng mga halaman. Bago bumaba, huminga siya ng malalim. Hinubad niya ang maskara ng pagiging rebelde, ang ngisi ng pang-aasar, at ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dito, hindi niya kailangan ng mga iyon. Kumatok siya nang marahan sa pinto. Pasok, isang mahinang boses ang tumugon mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng may edad na may mga guhit na ng karanasan sa mukha, ngunit may mga matang puno ng kabaitan, ang nakaupo sa isang tumba-tumba malapit sa bintana. Siya si Liwayway, ang kanyang ina. Diwa, anak, sabi ng babae. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napadaan ka, lumapit si Diwa at magalang na kinuha ang kamay ng ina at inilagay ito sa kanyang noo. Namiss po kita, Nay. Ikaw talagang bata ka, sabi ni Liwayway. Hinaplos ang pisngi ng anak. Kumusta ang papa mo? At si Doña Hiraya? Sa pagbanggit ng mga pangalan, isang kirot ang tumagos sa puso ni Diwa. Paano niya sasabihin ang katotohanan? Na ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan, ngunit hindi ng pagmamahal ay wala na? Na ang babaeng kinilala niyang ina sa buong buhay niya? Hindi niya kaya. Ayos lang po sila, Nay. Pagsisinungaling niya, pilit nang ngumingiti. Marami lang pong inaasikaso sa kumpanya. Tumango si Liwayway, tila kontento na sa sagot. Ang kanyang tingin ay bumalik sa labas ng bintana. Mabuti naman kung ganoon. Si Hiraya, mabuting babae siya. Kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang kabutihan niya. Natahimik si Diwa. Ang relasyon ng tatlong tao ang kanyang ama, ang kanyang tunay na ina, at ang asawa ng kanyang ama ay isang komplikadong sugat na hindi pa kailanman naghilom. Naalala niya noong bata pa siya ang mga pagkakataong sabik siyang ipakita kay Don Ricardo ang kanyang mga drawing, ngunit isang tangulang o isang walang ganang tapik sa balikat ang natatanggap niya. Ang mga Christmas party
kung saan si Lakan at Mahalia ay laging may mga espesyal na regalo, habang ang sa kanya ay tila laging isang nahuling pag-iisip. Palagi niyang nararamdaman na may mali, na hindi siya kabilang. Nalaman lamang niya ang katotohanan noong siya'y nagbibinata. Isang gabi, narinig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang, at ang mga salitang binitiwan ni Don Ricardo sa gitna ng galit ay tumatak sa kanyang isip magpakailanman. Hindi mo kailangang iparamdam sa kanya na iba siya, Hiraya. Alam nating pareho na responsibilidad ko siya. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang paghahanap niya ng atensyon ay naging pagre-rebelde. Ang sakit ay kanyang itinago sa likod ng alak, ng mga babae, at ng pagwawalang bahala. Ito ang naging paraan niya para sabihing, hindi ko kayo kailangan. Pero sa loob-loob niya, ang sigaw ng kanyang puso ay iba. Bakit hindi niyo ako magawang mahalin? Anak, ayos ka lang ba? Ang boses ni Liwayway ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Doon niya lang napansin na nakakuyom na pala ang kanyang mga kamao. Ayos lang po, Nay. May iniisip lang, sagot niya. Mabilis na pinakalma ang sarili. Inilibot niya ang tingin sa bahay. Nakita niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng maliit na aparador. Isang larawan ni Liwayway noong dalaga pa, at sa tabi nito ay isang binatang lalaki na may pamilyar na mga mata. Isang batang-batang Ricardo de Alva. Sila'y masayang magkaakbay. Ang mundo ay tila nasa kanilang mga kamay. Isang nakaraan na ninakaw. Isang pag-ibig na hindi nabigyan ng pagkakataon. At siya ang naging bunga ng lahat ng yon. Nagpadala na po pala ako ng pera sa account ninyo para sa mga gamot at bayarin. Pag-iiba niya ng usapan. Salamat, anak. Pero alam mo namang hindi mo kailangang gawin yon. Sapat na sa akin na dinadalaw mo ako, sabi ni Liwayway. Gusto ko po kayong alagaan, Nay. Yun lang po ang mahalaga sa akin. Nagtuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga simpleng bagay, sa mga halaman, sa mga kapitbahay, sa panahon, sa mga sandaling iyon. Si Diwa ay nakahanap ng kapayapaan, ang kapayapaang hindi maibigay ng yaman o ng pangalang De Alva. Samantala, sa isang madilim na opisina sa lungsod ng Gintong Araw, isang pribadong investigador ang nag-abot ng isang brown envelope kay Lakan. Ayon sa utos ninyo, Sir Lakan, sinundan ko po ang kapatid ninyo, sabi ng lalaki. Binuksan ni Lakan ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang mga litrato. Mga litrato ni Diwa na pumapasok sa isang maliit na bahay. Mga litrato ni Diwa na kasama ang isang matandang babae. At isang close-up shot ng lumang litrato. Sa aparador ang litrato ni Don Ricardo at ng hindi kilalang babae. Isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lakan. Ang pangalan niya ay Liwayway. Nakatira diyan mag-isa. Walang record ng asawa o ibang anak. Ngunit ayon sa ilang matatandang kapitbahay, may dati raw siyang kaugnayan kay Don Ricardo noong kabataan nila. Paliwanag ng investigador. Bingo, ito na. Ang bala na kailangan niya para sirain si Diwa. Ang alas na magpapatunay na si Diwa ay hindi isang tunay na De Alva. Magaling! Sabi ni Lakan, inilagay ang mga litrato sa kanyang briefcase. Ngayon, tungkol naman sa babaeng yon, yung Tala Bonifacio. May nahanap na ba kayo? Mayroon po, sir. Mukhang simple lang ang buhay niya. Ulila. Nakatira sa isang ampunan sa labas ng bayan. Ang pangalan ng ampunan ay Bahay Ampunan ng Mga Tala. Napakunot ang noo ni Lakan. Isang ampon? Anong kinalaman ng isang ampon sa pamilya namin? Ngunit sa ngayon, mas mahalaga ang sekreto ni Diwa. Sa parehong sandali, isang sasakyan na pagmamay-ari ng opisina ni Attorney Dalisay Reyes ang huminto sa harap ng isang simpleng gate na may arko. Sa arko, nakasulat sa mga kahoy na letra ang mga salitang
Bahay ampunan ng mga tala. Bumaba si Attorney Dalisay. Inayos ang kanyang damit at huminga ng malalim. Naglakad siya papunta sa pinto at kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang dalaga na may maamong mukha at nagtatakang mga mata ang sumilip. Si Tala. Magandang hapon po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong niya nang may magalang na ngiti. Tinitigan siya ni Attorney Dalisay mula ulo hanggang paa. Mayroong isang bagay sa mga mata ng dalaga. Isang bagay na pamilyar. Ikaw ba si Tala Bonifacio? Tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay seryoso at may bigat. Tumango si Tala. Ang ngiti ay bahagyang nawala. Napalitan ng pagtataka. Opo, ako nga po. May mahalaga akong kailangan sabihin sa iyo. Sabi ni Attorney Dalisay. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa dalaga. Tungkol ito sa pamilyang De Alva. Ang pangalang De Alva ay isang salita lamang na naririnig ni Tala sa mga balita o nababasa sa mga dyaryo. Para sa kanya, sila ay parang mga karakter sa isang fairy tale mga hari at reyna na nakatira sa isang ginintuang kastilyo, malayo sa kanyang abang mundo. Hindi niya kailanman inakala na ang fairy tale na iyon ay kakatok sa kanyang pintuan. Nakatayo si Attorney Dalisay Reyes sa sala ng bahay ampunan ng mga tala. Ang lugar ay simple lang mga sahig na kahoy, mga upuang yari sa ratan, at mga dingding na puno ng mga drawing ng mga bata. Ang hangin ay amoy bagong labang damit at bagong lutong pandesal. Isang malaking kontras sa malamig at mamahaling opisina kung saan sanay ang abogado, pamilya De Alva. Ang pulit ni Tala, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Umiling si Attorney Dalisay. Wala, Hija. Sa katunayan, ikaw ay binanggit sa kanilang huling habilin. Ang mga salitang iyon ay mas lalong nagdulot ng kalituhan kay Tala. Sigurado po ba kayong ako ang hinahanap ninyo? Tala Bonifacio. 18 taong gulang. Lumaki sa bahay ampunan ng mga tala. Tama ba ang lahat ng impormasyon ko? Tumango si Tala. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ipinaliwanag ni Attorney Dalisay ang sitwasyon sa pinakasimpleng paraan na kanyang magagawa. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pagsubok o sa awayan ng magkakapatid. Sinabi lang niya na nais ng pamilya na makilala siya bilang bahagi ng pagtupad sa diwa ng huling habilin ni na Don Ricardo at Doña Hiraya. Kailangan mong sumama sa akin sa Hacienda Esperanza bukas, sabi ng abogado, para sa isang formal na pagpapakilala sa kanilang mga anak. Ang Hacienda Esperanza, ang halos maalamat na lupain ng mga De Alva. Ang ideya pa lang na tumapak sa lugar na iyon ay nagdulot ng takot at hiya kay Tala. Kinabukasan, habang nasa biyahe, hindi mapakali si Tala sa loob ng mamahaling sasakyan ni Attorney Dalisay. Suot niya ang kanyang pinakamagandang bestida, isang simpleng puting damit na bigay sa kanya noong kanyang kaarawan. Ngunit habang papalapit sila sa malaking gate ng hasyenda, pakiramdam niya ay isa siyang basahan na papasok sa isang palasyo. Pagpasok nila sa gate, bumungad sa kanya ang isang tanawing sa panaginip lang niya nakikita, isang mahabang daan na napapaligiran ng mga mayayabong na puno. Isang malawak na hardin na puno ng mga makukulay na bulaklak at sa dulo ng daan, ang mansyon. Ito ay hindi lang isang bahay. Ito ay isang monumento ng yaman at kapangyarihan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto, isang unipormadong mayordoma ang sumalubong sa kanila. Magandang araw po, Attorney Reyes. Hinihintay na po kayo ni na Sir Lacan sa library. Habang naglalakad sila sa loob, hindi maiwasan ni Tala na mamangha at kasabay nito'y manliit. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga pader ay may mga nakasabit na naglalakihang painting. Ang bawat gamit ay mukhang mas mahal pa sa buong budget ng ampunan sa isang taon. Pagdating nila sa library, naroon na ang tatlong magkakapatid. Nakatayo sila sa gitna ng silid na napapaligiran ng libu-libong libro.
tila tatlong magkakaibang estatwa. Ang una niyang napansin ay si Lakan. Nakasuot ito ng mamahaling suit, nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Sa isang tingin pa lang, naramdaman ni Tala ang paghusga. Ang tingin na nagsasabing, "Sino ka para tumapak sa pamamahay ko?" Isang tingin na para siyang isang dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Sumunod ay si Mahalia. Maganda ito at elegante. Suot ang isang damit na halatang gawa ng isang sikat na designer. Ngunit ang kanyang tingin ay kakaiba. May bahid ito ng pagtataka, ng pagsusuri, at ng isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Tala, isang kislap ng pamilyaridad o baka guni-guni niya lang. At ang panghuli, si Diwa. Nakasandal ito sa isang estante ng libro. Ang kanyang mga braso ay nakakrus. Iba siya sa dalawa. Ang kanyang damit ay mas kaswal, isang itim na t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ang nakakuha ng atensyon ni Tala. Walang paghusga doon. Tanging isang tahimik na kuryosidad. So, ito na pala siya. Basag ni Lakan sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Ang misteryosang Tala Bonifacio. "Ano ang maipaglilingkod namin sa iyo, miss?" Naramdaman ni Tala na namula ang kanyang pisngi. Yumuko siya ng bahagya. "Titala na lang po, wala po akong kailangan." "Tama na yan, Lakan," saway ni Attorney Dalisay. "Nandito si Tala dahil iyon ang nakasaad sa habilin. Nararapat lang na bigyan natin siya ng respeto." Hindi pinansin ni Mahalia ang pagtatalo. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Tala. Para siyang nakakita ng multo. Ang bawat kilos ng dalaga, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang hugis ng kanyang mukha. May kung anong kumikirot sa kanyang puso. Si Diwa naman ay umalis sa kanyang pagkakasandal at lumapit ng bahagya. "Hayaan mo na sila," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan ni Tala. Ganyan talaga sila. "Welcome to the circus." Isang maliit na ngiti ang gustong kumawala sa labi ni Tala. Ngunit pinigilan niya ito. Nagpatuloy ang pagpupulong. Ngunit para kay Tala, ang mga salita ay tila hangin lang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang nararamdaman niya lang ay ang bigat ng mga tingin na nakatutok sa kanya, ang mapanuring tingin ni Lakan, ang kakaibang titig ni Mahalia at ang tahimik na obserbasyon ni Diwa. Inutusan ng isang katulong na magdala ng maiinom. Habang inilalapag ng katulong ang isang baso ng juice sa harap ni Mahalia, aksidente itong natabig. Ang baso ay bumagsak sa sahig, nabasag, at kumalat ang laman. Lahat ay nagulat. Ngunit ang reaksyon ni Mahalia ang pinakakakaiba. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Napatingin siya kay Tala. Ang kanyang boses ay halos pabulong at basag. Saan ka galing na ampunan? Ang tanong ay biglaan at wala sa konteksto. Nagtaka si Lakan. Maging si Diwa ay napakunot ang noo. Sumagot si Tala. Ang kanyang boses ay mahina. Sa bahay ampunan ng mga Tala po." Sa pagkarinig ng pangalan, isang hikbi ang kumawala kay Mahalia. Mabilis niya itong tinakpan ng kanyang kamay, ngunit huli na ang lahat. Nakita na nila. Ang pagtatagpo ng dalawang mundo ay hindi lang nagdulot ng tensyon. Nagbukas din ito ng isang pinto. Isang pinto patungo sa isang nakaraang matagal nang ibinaon at pilit na kinakalimutan. Ang mga salitang binitiwan ni Mahalia, "Saan ka galing na ampunan?" ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng library. Para kay Lakan at Attorney Dalisay, ito'y isang kakatwang tanong. Para kay Tala, ito'y nakakalito. Ngunit para kay Mahalia, ito ay isang desperadong paghahanap ng kumpirmasyon sa isang katotohanang unti-unti nang bumabaon na parang punyal sa kanyang puso.
Nang marinig niya ang sagot, bahay ampunan ng mga tala ang lahat sa paligid niya ay gumuho. Ang pangalan, ang edad ng dalaga, ang mga matang iyon na hindi niya maalis sa isipan. Lahat ay nagtutugma. Pasensya na kayo, sabi niya, pilit na tumatawa habang pinupunasan ang luhang nagbabadyang tumulo. Bigla lang sumakit ang ulo ko. I need to rest. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo pabalik sa kanyang silid. Iniwan ang 3 taong naguguluhan. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya rito. Ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Siya nga, hindi pwedeng mangyari to. Sa lahat ng lugar. Bakit dito? Bakit ngayon? Ang gabing iyon, hindi nakatulog si Mahalia. At nang sa wakas ay iginupo siya ng pagod. Ang kanyang isip ay dinala siya pabalik sa isang bangungot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Madilim ang paligid. Malamig. Nasa loob siya ng isang kotse. Sa backseat, mayroon siyang kargang isang maliit na buhol ng kumot. Sa loob ng kumot, isang sanggol. Ang kanyang pisngi ay basa ng luha, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Mahalia, sigurado ka na ba rito? Tanong ng isang boses ng lalaki mula sa driver's seat. Isang binatang lalaki na matagal na niyang winaksi sa kanyang buhay. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang inilabas ang sanggol mula sa kotse at maingat na inilapag ito sa hagdanan ng isang gusali. Sa ilalim ng natutulog na buwan, ang gusali ay mukhang isang anino lang, ngunit alam niya kung ano ito. Isang ampunan. Hinalikan niya ang noo ng sanggol sa huling pagkakataon. Isang mainit na patak ng luha ang tumulo sa malambot na pisngi nito. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya. Patawarin mo ako. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Bawat hakbang palayo ay parang isang libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang pagsara ng pinto ng kotse ay parang tunog ng isang kabaong na isinasara. Nagising si Mahalia na sumisigaw. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Ang anino ng kahapon ay bumalik para singilin siya. At ang multo na iyon ay may pangalan, Tala. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang tensyon ay mas masahol pa. Pinilit ni attorney. Dalisay na manatili muna si Tala sa hasyenda para sa mga legal na proseso. Ngunit alam ng lahat na ito'y para masubaybayan ang sitwasyon. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Mahalia na titigan si Tala. Bawat kilos nito, bawat ngiti, nasasaktan siya. At dahil sa sakit, kailangan niyang manulak palayo. Tala, tama ba yung paggamit mo ng kubyertos? Puna niya. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Sa ampunan ba, hindi kayo tinuturuan ng tamang table manners? Natigilan si Tala. Ang tinidor ay nanigas sa kanyang kamay. Pasensya na po. At yang damit mo? Dagdag ni Mahalia. Tinitingnan ang simpleng blusa ni Tala. Hindi ka ba nahihiya na yan ang suot mo sa hapag ng mga De Alva? Mahalia. Tama na yan. Bakit, Diwa? Nagsasabi lang ako ng totoo. Giit ni Mahalia. Ang desperasyon ay nagiging kalupitan. Kung maninirahan siya dito, kailangan niyang matutunan ang mga patakaran. Tumayo si Tala. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Paumanhin po. Nawalan na po ako ng gana. Yumuko siya at mabilis na umalis sa dining hall. Sinundan siya ng tingin ni Diwa. Ang kanyang panga ay nagtagis sa galit. Tiningnan niya si Mahalia. Ano bang problema mo? Ngunit bago pa makasagot si Mahalia, tumayo na rin si Lakan na kanina pa tahimik na nanonood. Ngumisi siya. Mukhang nagkakakulay na ang drama sa pamilyang to. Umalis si Lakan, ngunit hindi para magmukmok. Dumiretso siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kanyang investigador. Ang plano niya ay umaandar na.
Ang atensyon ng lahat ay nakay Tala at Mahalia, perpektong pagkakataon para ilabas ang kanyang sariling alas. Maya-maya pa, dumating ang investigador dala ang isang pamilyar na brown envelope. Ang ngiti ni Lakan ay lumapad habang tinitingnan ang mga litrato ni Diwa at Liwayway. Samantala, natagpuan ni Diwa si Tala sa hardin, nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tahimik itong umiiyak. Umupo si Diwa sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi siya nagsalita, hinayaan lang niya itong maramdaman na may kasama siya. Pasensya na. Unang nagsalita si Tala, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko po alam kung bakit galit sa akin si Miss Mahalia. Huwag mo siyang intindihin, sabi ni Diwa. May sarili lang siyang mga demonyo. Hindi tungkol sa'yo yon. Tumingin siya sa mga bulaklak sa paligid. Maganda dito, di ba? Payapa, tumango, si Tala. Opo, nakakawala isipin. Alam mo, yung ampunan ninyo? Sabi ni Diwa. May mga tala rin ba talaga doon? Bahagyang natawa si Tala sa tanong. Wala po, pero sabi ng madre na nag-alaga sa amin, bawat isa raw sa amin ay parang isang bituin. Kahit maliit at nag-iisa, may sariling liwanag. Tumingin si Diwa sa kanya, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Tala sa kanyang mga labi. Maganda yon. Maniwala ka doon. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay gumaan sa pakiramdam ni Tala sa gitna ng magulong pamilyang ito. May isang tao na tila nakakaintindi, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Nang gabing iyon, habang naghahanda na ang lahat para magpahinga, tumunog ang telepono sa bawat silid ng mansyon, isang intercom call mula kay Lakan. Family meeting. Now, sa library, anunsyo niya. Ang kanyang boses ay may kakaibang diin ng tagumpay at kasamaan. Nagtataka man ay nagpunta sila. Naroon na si Lakan. Nakatayo sa gitna. May hawak na sobre. Si Mahalia ay kinakabahan. Si Diwa ay walang pakialam. At si Tala ay sumama na rin. Dala ni Attorney Dalisay. Tiningnan sila ni Lakan isa-isa. Ang kanyang mga mata ay naglalaro. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay tumuon kay Diwa. Tinipon ko kayong lahat ngayong gabi, panimula niya. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Dahil may natuklasan akong isang malaking kasinungalingan sa pamilyang ito. Huminto siya. Hinayaang mabitin ang lahat at ang kasinungalingang ito. Pagpapatuloy niya, itinuturo ang sobre kay Diwa ay may kinalaman sa'yo. Ang library, na kanina lang ay isang lugar ng kapayapaan para kay Tala, ay biglang naging isang korte. Si Lakan ang hukom, taga-usig at berdugo, at ang nasasakdal ay walang iba kundi ang kanyang sariling kapatid, si Diwa. Lahat ng mata ay napunta kay Diwa, ngunit ang ekspresyon nito ay hindi nagbago. Nanatili siyang kalmado, halos bored, na parabang sanay na siya sa mga pakana ng kanyang kuya. Ang reaksyong ito ay mas lalo pang ikinainis ni Lakan. Ano na naman to, Lakan? Isa na namang palabas? Tanong ni Diwa. Ang boses ay walang gana. O maniwala ka sa akin, kapatid. Sagot ni Lakan. May diin sa salitang kapatid. Ito ang pinakamalaking palabas na mapapanood mo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang mga litrato. Isa-isa niya itong inilatag sa gitnang mesa para makita ng lahat. Ang unang litrato, si Diwa na pumapasok sa isang maliit na bahay. Sumunod, si Diwa na nag-aalaga sa isang matandang babae. At ang panghuli, ang pinakamatindi, ang lumang litrato ni Don Ricardo na masayang nakaakbay sa parehong babae noong kabataan nila. Sino siya, Diwa? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na gumagapang. Isang kaibigan? Kamag-anak?
O baka naman, ay mo may mas malalim na koneksyon? Nanigas si Diwa sa kanyang kinatatayuan. Ang pader na matagal niyang itinayo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Hindi siya tumingin sa mga litrato. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lakan at doon niya nakita ang purong tagumpay. Si Mahalia, na kanina'y abala sa sariling problema, ay napatingin sa mga litrato. Ang kanyang pag-aalala para sa sarili ay panandali ang napalitan ng pagkabigla. Habang kinamumuhian niya ang pagiging rebelde ni Diwa, hindi niya kailanman inisip na may ganito kalaking lihim ang kapatid. Sa isang sulok ng kanyang puso, naramdaman niya ang bahagyang ginhawa. Ang atensyon ay wala na sa kanya. Si Tala naman, na nakatayo sa tabi ni Attorney Dalisay, ay nalilito. Hindi niya maintindihan ang bigat ng eksena. Ang nakikita lang niya ay ang pag-atake ng isang kapatid sa isa pa. At nakita niya ang sakit na pilit itinatago sa mga mata ni Diwa. Hindi ka makasagot? Pang-uudyok ni Lakan. Sige, ako na ang sasagot para sa'yo. Ang babaeng yan ay si Liwayway. At ayon sa aking masusing investigasyon, siya ang unang pag-ibig ni Papa. At ikaw, Diwa, huminto siya para sa dramatikong epekto, ikaw ay anak nila sa pagkakasala. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang napakawalan sa silid. Ibig sabihin, pagpapatuloy ni Lakan, na para bang isang abogadong naglalahad ng kanyang huling argumento. Hindi ka isang De Alva sa dugo ni Mama. Isa kang bastardo. Wala kang karapatan sa kahit isang sentimo ng yaman na iniwan ni Doña Hiraya de Alva. Lakan! Sigaw ni Attorney Dalisay. Sa wakas ay nakabawi sa pagkabigla. Sumusobra ka na! Ngunit huli na. Ang salita ay binitiwan na. Ang lason ay kumalat na. Bawiin mo yang sinabi mo, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Bawat salita ay may bigat. Bakit? Magsisinungaling pa ba tayo? Tumawa si Lakan. Tapos na ang laro, Diwa. Lumabas na ang katotohanan. Hindi ka isa sa amin. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Diwa ang sarili. Mabilis siyang lumapit at sinuntok si Lakan sa panga. Bumagsak si Lakan sa sahig. Nagkagulo ang lahat. Sumigaw si Mahalia, sinubukang umawat ng mga katulong. Wala kang alam sa mga sakripisyo niya! Sigaw ni Diwa. Ang kanyang galit ay hindi na para kay Lakan, kundi sa buong mundo. Wala kang alam sa pinagdaanan niya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Attorney Dalisay ay hindi kumilos para umawat. Sa halip, kinuha niya ang kanyang tablet mula sa briefcase. Mayroon siyang hinahanap, ang mga salita ni Lakan. Wala kang karapatan sa yaman ni Doña Hiraya ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay na nadiskubre niya habang sinusuri ang mga personal na account ng mag-asawa. Tumigil kayo! Sigaw ng abogado. Ang kanyang boses ay may awtoridad na pumutol sa kaguluhan. Lakan! Tumayo ka dyan! Diwa! Huminahon ka! Lahat ay napatingin sa kanya. Lakan, tama ka sa isang bagay. Sabi ni Attorney Dalisay, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa nagtatagumpay na mukha ni Lakan. Si Diwa nga ay anak ni Don Ricardo kay Liwayway. Isang ngisi ang muling sumilay sa labi ni Lakan. Pero, dagdag ng abogado, at ang ngisi ni Lakan ay unti-unting naglaho. Nagkakamali ka sa sinabi mong wala siyang kinalaman sa yaman ni Doña Hiraya. Sa katunayan, siya ang may pinakamalaking koneksyon. Ikinonekta niya ang kanyang tablet sa malaking screen sa library. Lumitaw doon ang mga bank statement, mga transfer records, mga dokumento. Habang sinisiyasat ko ang mga ari-arian, napansin ko ang isang malaking charitable trust na itinatag ni Doña Hiraya maraming taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Attorney Dalisay. Ang pondong ito ay nakalaan para sa iisang benepisyaryo lamang, ang bahay ampunan ng mga Tala. Napatingin si Tala. Ang kanyang puso ay kumabog.
Ngunit ang mas nakakagulat pagpapatuloy ng abogado ay natuklasan ko na sa loob ng 5 taon, bukod sa donasyon mula sa trust, may isa pang malaking halaga na regular na pumapasok sa account ng ampunan. Galing ito sa isang anonymous donor. Ipinakita niya ang mga bank transfer, ang mga petsa, ang mga halaga. Ginugol ko ang huling 2 araw para i-trace ang pinagmulan ng donasyong ito. At ang anonymous donor na sumusuporta sa ampunan kung saan ka lumaki, tala, tumingin si ate, dalisay ng diretso kay Diwa, na ngayon ay nakatayo lang na tulala. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Ay walang iba kundi si Diwa de Alva. Katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa sigawan kanina. Lahat ng hangin ay tila hinigop palabas sa baga ni Lakan. Hindi. Ito ay imposible. Ang kapatid niyang walang ginawa kundi magwaldas ng pera? Ang rebeldeng walang pakialam sa mundo? Isang pilantropo? Si Tala ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Ang lahat ng mga bagong damit ng mga bata tuwing Pasko. Ang mga gamot kapag may nagkakasakit. Ang pagkukumpuni ng kanilang bubong. Ang mga librong bigla na lang dumarating. Ang lahat ng maliliit na himalang iyon galing sa kanya. Sa lalaking akala niya ay isang basagulero, tumingin siya kay Diwa. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Diwa, wala nang galit. Tanging pagkabigla at isang uri ng kahinaan na ngayon lang niya nakita. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto hindi ng pagnanakaw, kundi ng paggawa ng kabutihan. Ang plano ni Lakan na sirain si Diwa ay bumaliktad sa isang paraan na hindi niya kailanman naisip. Hindi niya lang nabigong alisin ang karapatan ni Diwa. Sa halip, inilantad niya ito bilang isang bayani sa mata ng nag-iisang taong tila pinakamahalaga sa Diwa ng huling habilin si Tala. Dahan-dahang lumapit si Tala kay Diwa. Ang isip ay gulong-gulo. Ang puso ay nag-uumapaw sa mga emosyon na hindi niya mapangalanan. Hinawakan niya ang braso nito. Bakit? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ginawa yon ng palihim? Hindi nakasagot si Diwa. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, isang tao ang tumingin sa kanya. At hindi nakita ang isang de Alva o isang rebelde o isang bastardo. Nakita siya, ang tunay na Diwa, at sa mga mata ng bituin, ang kanyang lihim na kabutihan ay naging liwanag. Ang library ay naiwang wasak hindi sa pisikal na paraan, kundi sa emosyonal. Isang basag na pamilya, mga lihim na nakalantad, at isang bayaning hindi inaasahan. Para kay Lakan de Alva, ang gabing iyon ay isang bangungot. Ang kanyang perpektong plano ay hindi lang sumablay, ito'y sumabog sa kanyang sariling mukha. Sa loob ng kanyang pribadong opisina sa mansyon, ibinagsak ni Lakan ang isang mamahaling babasagin na decanter ng alak sa pader. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa silid, kasabay ng kanyang malutong na mura. "Buwisit! Buwisit! Buwisit!" sigaw niya sa kawalan. Hindi niya matanggap. Si Diwa, ang kapatid niyang walang kwenta, ang basagulero, siya pa ang naging santo, at sa harap pa ni Tala, ang babaeng tila hawak ang susi sa lahat. Ang paghanga sa mga mata ni Tala para kay Diwa ay parang asido na tumunaw sa kanyang pagkatao. Ang inggit ay kumukulo sa kanyang dugo, mas mainit kaysa sa alak na kanyang iniinom. Naupo siya sa kanyang leather na upuan, ang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa dati. Hindi na niya pwedeng atakihin si Diwa ng direkta. Ang pagiging anak sa labas nito ay naging balewala dahil sa pagiging santo nito sa ampunan. Kailangan niya ng bagong target. Isang target na mas madaling sirain. Ang kanyang isip ay bumaling kay Tala. Kung hindi niya kayang pabagsakin ang santo, marahil ay kaya niyang sirain ang bituin na nagbibigay dito ng liwanag. Kinuha niya ang kanyang telepono.
Isang numero lang ang nasa isip niya. Gusto kong malaman ang lahat. Sabi niya sa kanyang investigador sa kabilang linya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Lahat tungkol sa pagkatao ni Tala Bonifacio. Saan siya galing? Sino ang mga magulang niya? Kahit ang pinakamaliit na butas, ang pinakamaduming sikreto, hanapin mo at bilisan mo. Habang si Lacan ay nagbabalak ng kasamaan. Sa kabilang bahagi ng hasyenda, isang bagong koneksyon ang nagsisimulang mamukadkad. Kinabukasan, nagyaya si Diwa na dalawin ang ampunan at hindi nakatanggi si Tala. Pagdating nila sa bahay ampunan ng mga Tala, nagbago ang anyo ni Diwa. Ang lalaking laging may pader sa paligid ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang Kuya Diwa na sinalubong ng hiyawan at yakap ng mga bata. May dala siyang mga laruan at pagkain. Nakipaglaro siya, nakipaghabulan, at binuhat ang mga paslit. Si Tala ay tahimik lang na nanonood mula sa malayo. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw. Ito pala ang diwa na walang nakakakita. Ang diwa na hindi nakatago sa anino ng pangalang De Alva. Ito ang diwa na pinili niyang tulungan ng palihim. Hindi ko akalain na ganito ka pala sa kanila, sabi ni Tala, nang maupo sila sa isang bangko habang ang mga bata ay abala sa mga bagong laruan. Nagkibit balikat si Diwa, bahagyang nahihiya, masarap sa pakiramdam na may nagmamahal sa'yo ng walang kondisyon. Dito, hindi ako De Alva, kuya lang nila ako. Pero, bakit? Bakit lihim? Tanong muli ni Tala. Tumingin si Diwa sa malayo. Dahil kung nalaman ng pamilya ko, gagawin lang nila itong isang malaking press release. Isang paraan para pabanguhin ang pangalan nila. Ayokong madamay ang mga bata sa dumi ng mundo namin. Gusto kong ang tulong ay manatiling tulong lang. Dalisay. Ang salitang dalisay ay tumatak sa isip ni Tala. Napatingin siya sa mga mata ni Diwa. Sa pagkakataong ito, wala ng pader. Tanging isang kaluluwang pagod, ngunit puno ng kabutihan. Hindi niya napigilan ang sarili. Inabot niya ang kamay nito at marahang pinisil. Salamat, bulong niya. Nagulat si Diwa sa ginawa niya, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, hinawakan din niya ito pabalik. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng tawanan ng mga bata, isang tahimik na pangunawa ang nabuo sa pagitan nila. Isang sandali ng kilig at pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay malapit nang masira. Pagbalik ni Lacan sa kanyang opisina sa syudad kinagabihan, naghihintay na ang kanyang investigador. Walang paligoy-ligoy. Inilapag nito ang isang manipis na folder sa mesa. Sir Lacan, mukhang may nahanap na po akong napakalaking impormasyon. Binuksan ni Lacan ang folder. Sa loob, may iisang dokumento lamang, isang kopya ng birth certificate. Ang pangalan ng bata, Baby Girl Bonifacio. Ang lugar ng kapanganakan, isang maliit na klinika sa probinsya. Walang pangalan ng ama, ngunit ang pangalan ng ina ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakasulat doon, sa isang lumang sulat kamay, Mahalia de Alva. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Lacan. Hindi ito isang ngiti ng saya. Ito ay isang ngiti ng purong kasamaan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang kakatwang reaksyon ni Mahalia. Ang biglaang pag-iyak. Ang pagiging malupit nito kay Tala. Hawak na niya ang sandata. Isang sandatang nuklear na kayang pasabugin hindi lang si Tala, kundi pati na rin ang kanyang sariling kapatid. Hindi na siya nagsayang ng oras. Umuwi siya sa hasyenda at pinuntahan si Mahalia sa silid nito. Naabutan niya itong nakatingin sa labas ng bintana. Balisa, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Lacan, isinara ang pinto sa likuran niya. Wala akong gustong pag-usapan. Sagot ni Mahalia.
Sigurado ka? Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang birth certificate sa ibabaw ng vanity table ni Mahalia kahit tungkol kay baby girl, Bonifacio. Nang makita ni Mahalia ang dokumento, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Saan mo nakuha yan? Pautal-utal niyang tanong. Hindi na yan mahalaga. Sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. Ang maliit mong sikreto, ate. Lakan. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Mahalia, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Huwag mong ipagsabi, sisirain mo ang buhay ko. Hindi ko ito ipagsasabi. Sagot ni Lakan. Sa isang kondisyon, lumuhod siya para maging kapantay ng nakaupong kapatid. Simula ngayon, kakampi na kita. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Gagawin mo ang lahat ng ipapagawa ko. Ibabagsak natin si Diwa at ang anak mo. At kapag napasa atin na ang lahat, mananatiling nakatago ang sikreto mo. Maliwanag? Walang pagpipilian si Mahalia. Nakakulong siya. Tumingin siya sa kanyang kapatid, hindi na bilang isang karibal, kundi bilang isang halimaw na humahawak sa kanyang kadena. Sa gitna ng mga hikbi, wala siyang nagawa kundi tumango. Nakangiting tumayo si Lakan. Kontento. Good. Magaling tayong magkakapatid. Pag-alis ni Lakan, naiwan si Mahalia na wasak. Ang bigat ng kanyang kasalanan at ang takot sa kanyang kinabukasan ay dumagan sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Kailangan niyang maunahan si Lakan. Kailangan niyang subukang ayusin ito sa sarili niyang paraan. Nagdayal siya ng numero. Ang numero ni Tala. Nang sagutin ito, huminga siya ng malalim. Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Kailangan nating mag-usap. Mayroon kang dapat malaman tungkol sa tunay mong pagkatao. Ang boses sa kabilang linya ay basag at halos hindi makilala ni Tala. Ngunit naramdaman niya ang bigat at pagkaapura nito. Miss Mahalia, ayos lang po ba kayo? Magkita tayo, Tala, sabi ni Mahalia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gazebo sa hardin. Ngayon na, pakiusap, huwag kang magsasabi kahit kanino. Tayong dalawa lang. Kahit naguguluhan, pumayag si Tala. Mayroong isang bagay sa tono ni Mahalia, isang halo ng takot at pagsisisi na nag-udyok sa kanyang sundin ito. Habang naglalakad siya papunta sa hardin sa ilalim ng dilim ng gabi, ang puso niya ay kumakabog. Ano ang sasabihin ni Mahalia na napakahalaga at napakalihim? Hindi niya alam na bawat hakbang niya ay minamanmanan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Lakan si Tala na maglakad papunta sa hardin. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niyang tatawag si Mahalia. Ang kapatid niyang duwag ay palaging susubukang ayusin ang mga bagay-bagay sa sarili nitong paraan. Ngunit huli na ito. Naunahan na niya ito. Ang lahat ay nakahanda na para sa kanyang grand finale. Pagdating ni Tala sa gazebo, nakita niya si Mahalia na nakaupo. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Miss Mahalia? Inangat ni Mahalia ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namumugto sa kaiiyak. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat na. Ang imahe ng isang perpektong sosyalera ay tuluyan ng gumuho. Tala, umupo ka, sabi niya. Mayroon akong kailangang aminin sa'yo. Huminga siya ng malalim. 18 taon na ang nakalipas. Ako, bata pa ako noon, natatakot, nagkamali ako. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang maliwanag na ilaw ang biglang bumulag sa kanila. Sinundan ito ng isa pa.
At isa pa, mula sa mga anino ng hardin, lumabas ang mga tao, mga reporter, mga cameraman. Lahat ay may dalang mga mikropono at kumikislap na mga kamera. Napatayo si Tala sa gulat at takot. Ano ang nangyayari? Saan sila nanggaling? At mula sa gitna ng mga reporter, lumakad si Lakan, bihis na bihis, tila isang hari na dumarating sa kanyang koronasyon. May hawak siyang mikropono. Magandang gabi sa lahat ng miyembro ng media. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pekeng pag-aalala. Pinatawag ko kayo ngayong gabi para sa isang mahalaga at kagyat na anunsyo. May kinalaman ito sa seguridad at integridad ng pangalan at yaman ng pamilya de Alva. Napatingin si Mahalia kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataksil. Lakan, huwag, bulong niya. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga kamera. Sa mga nagdaang araw, pagpapatuloy ni Lakan, isang dalaga na nagngangalang Tala Bonifacio ang pumasok sa aming buhay. Ngunit matapos ang masusing investigasyon, natuklasan namin ang isang katotohanang nakakagulat at nakakadurog ng puso. Itinuro niya si Mahalia, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang yari sa yelo. Ang aking kapatid, si Mahalia, sa isang kahinaan ng kanyang kabataan, ay nagkaroon ng isang anak na kanyang tinalikuran. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ay mas lalong nagsilapitan. Ang mga flash ay walang tigil. Pagkatapos, ang kamay ni Lakan ay bumaling kay Tala, na ngayon ay nanginginig sa gitna ng kaguluhan, at ang anak na iyon ay walang iba kundi si Tala. Kung ang isang bomba ay sumabog sa hardin, hindi nito matutumbasan ang epekto ng mga salitang iyon. Para kay Tala, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng kanyang puso at ang mga huling salita ni Lakan. Ang anak na iyon ay si Tala. Siya, anak ni Mahalia, ang babaeng walang ginawa kundi maliitin at saktan siya. Imposible. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Lakan ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. Mukhang ang paglitaw ni Tala sa panahong ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang plano. Isang masusing plano ng mag-inang ito. Itinuro niya ang dalawa na makuha ang simpatya ng pamilya at sa huli ay angkinin ang yaman na hindi para sa kanila. Hindi totoo yan! Sigaw ni Mahalia. Sa wakas ay nakakilos, ngunit walang naniwala sa kanya. Ang eksena, isang lihim na pagtatagpo sa gabi, ay tila nagpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Lakan. Isang ina na desperado at isang anak na ambisyosa. Isang perpektong kombinasyon para sa panloloko. Pagtatapos ni Lakan, ang mga tanong mula sa media ay parang mga bala na tumatama kay Tala. Totoo ba na ikaw ang anak ni Mahalia de Alva? Bahagi ka ba ng scam na ito? Sino pa ang kasabwat ninyo? Hinanap ng mga mata ni Tala ang isang taong kakapitan. Nakita niya si Diwa, nakararating lang, itinutulak ang mga reporter para makalapit. Ang mukha ni Diwa ay puno ng galit at pag-aalala. Ngunit bago pa siya makalapit, isang reporter ang sumigaw ng tanong na tuluyang nagwasak sa lahat. Mr. de Alva, totoo ba na si Diwa de Alva, na siyang pinakamalapit kay Tala, ay kasabwat din sa planong ito? Ang tanong na iyon, kahit walang basehan, ay tumagos sa isip ni Tala. Si Diwa, ang kanyang kabaitan, ang kanyang biglaang pagtulong, ang kanyang koneksyon sa ampunan. Bahagi rin ba ito ng plano? Ginamit lang ba siya? Nagtama ang mga mata nila ni Diwa. Nakita niya ang pag-aalala dito, ngunit ang isip niya na puno ng lason ni Lakan ay nagduda na. Hindi na niya kaya.
ang pagtataksil ng ina na hindi niya kilala, ang kalupitan ng isang tiyuhin na hindi niya maintindihan, at ngayon, ang posibleng panloloko ng nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya. Tumalikod si Tala at tumakbo. Tumakbo siya ng walang direksyon, palayo sa mga kamera, palayo sa mga tanong, palayo sa mga nagsusumigaw na pangalan. Tumakbo siya hanggang sa maubos ang kanyang hininga. Ang mga luha ay bumubulag sa kanyang paningin. Tala, sigaw ni Diwa. Sinusubukang habulin siya, ngunit hinarang siya ng mga reporter. Naiwan si Diwa sa gitna ng kaguluhan, nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Tala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang puso ay durog, ang pamilya niya ay tuluyan ng nasira. Ang babaeng nagsisimula na niyang pahalagahan ay nasaktan at nawawala, at siya ay naiwang mag-isa, walang magawa. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na naging saksi sa lahat, bumagsak ang lahat para sa kanila. Ang bituin ay nawalan ng liwanag, ang diwa ay nawalan ng pag-asa, lahat ay nawala. Ang sumunod na araw ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang unos na nilikha ni Lakan ay lumipas na, ngunit iniwan nito ang isang hasyenda na puno ng pinsala at bighati. Ang balita ay nasa lahat ng dako sa TV, sa internet, sa mga dyaryo. Ang pangalan ng De Alva, na dating simbolo ng yaman, ay ngayon ay simbolo na ng eskandalo. Si Lakan ang naghahari-harian sa mansyon. Sa kanyang isip, nanalo na siya. Ang board of directors, na takot sa masamang publisidad, ay pansamantalang nagbigay sa kanya ng kontrol sa kumpanya. Si Mahalia ay nagkulong sa kanyang silid, isang bilanggo ng sarili niyang kahihiyan. At si Tala, wala na. Naglaho na parang bula. Ngunit para kay Diwa, ang katahimikan ay isang anyo ng pagpapahirap. Mula pa kagabi, hindi siya tumigil sa paghahanap. Tinawagan niya ang lahat ng posibleng kakilala. Binalikan niya ang ampunan. Umaasang doon ito nagtungo. Ngunit walang nakakita, walang nakakaalam. Saan ka naman magpupunta, Tala? Bulong niya sa sarili habang minamaneho ang kanyang kotse nang walang patutunguhan sa ilalim ng kulay abong kalangitan. Ang imahe ng tumatakbong si Tala, ang mukha ay puno ng luha at pagtataksil, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang huling tingin nito sa kanya, isang tingin ng pagdududa ang pinakamasakit sa lahat. Ang tiwalang nagsisimula palang mabuo ay nawasak sa isang iglap. Pakiramdam niya ay binigo niya ito. Binigo niya ang lahat. Samantala, sa isang lugar na malayo sa gulo, isang babae ang sa wakas ay nagpasya na harapin ang kanyang mga multo. Si Mahalia, matapos ang isang gabing walang tulog at puno ng pag-iyak, ay tumingin sa kanyang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang De Alva. Nakita niya ang isang babaeng duwag, makasarili, at wasak. Ang kahihiyan ay nandyan pa rin. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Ang pagsisisi, isang malalim at matinding pagsisisi. Naalala niya ang sakit sa mga mata ni Tala. Ang sakit na iyon ay siya ang may gawa. Hindi si Lakan, hindi ang nakaraan. Siya, ang kanyang desisyon na talikuran ito. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay may bagong determinasyon. Nagbihis siya ng simpleng damit, hindi na inayos ang kanyang buhok o naglagay ng makeup. Lumabas siya ng kanyang silid sa unang pagkakataon at dumiretso sa sasakyan. Mayroon siyang isang pupuntahan. Pagdating niya sa opisina ni Attorney Dalisay, nagulat ang sekretarya sa kanyang itsura, ngunit hindi na siya nagpaliwanag. Pumasok siya sa loob. Naabutan niya si Attorney Dalisay na nakaupo sa kanyang mesa. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mahalia, sabi NG Abogado, alam ko na po ang lahat. Putol ni Mahalia.
Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Alam ko na kung gaano kalaki ang kasalanan ko. Umupo siya at, sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagbubuntis, ang kanyang takot, ang kanyang pagsisisi. Ang bawat salita ay parang isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Walang pagdadahilan, tanging isang hilaw at masakit na pag-amin. Hindi ko na po alam ang gagawin, sabi niya sa huli. Ang mga luha ay muling dumaloy, pero gusto kong itama ang mga bagay-bagay. Kahit para kay Tala lang, dinukot niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at antigong bagay. Isang silver na brotse na hugis bituin. Ito po yung tanging bagay na iniwan ko sa kumot niya noon. Sabi ni Mahalia, inilapag ang brotse sa mesa. Bigay pa po ito sa akin ni Mama. Ang sabi niya, para raw ito sa magiging una niyang apo. Kinuha ni Attorney Dalisay ang brotse. Pamilyar ito sa kanya. Nakita na niya ito dati sa alahas ni Doña Hiraya. Pinagmasdan niya itong mabuti. May napansin siyang isang maliit na siwang sa likod. Maingat niya itong binuksan gamit ang kanyang kuko. Sa loob, may isang maliit na papel na nakatupi. Binuksan ito ni Attorney Dalisay. Ito ay sulat kamay. Ang sulat kamay ni Doña Hiraya. Ang nakasulat ay maikli lamang. Para kay Dalisay. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay handa na si Mahalia. Ang plano ay dapat nang magpatuloy. Hanapin mo ang bituin, siya ang susi. Nanlaki ang mga mata ng abogado. Ang lahat ng ito, ang pag-amin ni Mahalia, ay bahagi ng plano. Sa kabilang banda, si Diwa ay napahinto sa pagmamaneho. Bigla niyang naalala ang isang bagay, ang pag-uusap nila ni Tala sa hardin, sabi ng madre. Bawat isa raw sa amin ay parang isang bituin. Kahit maliit at nag-iisa, may sariling liwanag. At naalala rin niya ang isa pa nilang pag-uusap. Noong una silang nagkita sa ampunan, tinanong niya ito kung saan ito pumupunta kapag nalulungkot. May isang maliit na simbahan po sa may dalampasigan. Sagot nito noon, yung luma na. Walang masyadong pumupunta doon. Tahimik. Pakiramdam ko, mas malapit ako sa langit kapag nandoon ako. Isang simbahan sa may dalampasigan. Biglang umikot ang manibela sa kamay ni Diwa. Pinihit niya ang sasakyan at humarurot sa kabilang direksyon. Alam na niya kung saan hahanapin si Tala. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Dalisay, Diwa, nasaan ka? Tanong ng abogado, ang boses ay apurado. Papunta ako kung nasaan si Tala. Sagot niya, puno ng kumpiyansa. Mabuti. Sabi ni Attorney Dalisay. Isang buntong hininga ng ginhawa ang narinig ni Diwa. Makinig ka. Hanapin mo si Tala. At anuman ang mangyari, dalhin mo siya sa emergency board meeting bukas ng umaga. Board meeting? Para saan? Basta't magtiwala ka sa akin, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay may bagong lakas. Sabihin mo sa kanya na kailangan niyang lumaban. Sabihin mo sa kanya na hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ay isang linya ang sinabi ng abogado na nagpatigil sa mundo ni Diwa. Ang buong plano at hindi pa tapos. Ang hangin sa loob ng maliit na simbahan sa tabi ng dagat ay amoy asin at lumang kahoy. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandila sa altar at sa sinag ng papalubog na araw na tumatagos sa mga may kulay na salamin ng bintana. Dito, sa katahimikan, natagpuan ni Diwa si Tala. Nakaupo ito sa isa sa mga bangko sa harap. Nakatingin sa rebulto ng isang inang kayakap ang kanyang anak. Hindi ito umiiyak. Tila naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang blangkong pighati. Dahan-dahang lumapit si Diwa. Ang bawat hakbang ay maingat. Na para bang lumalakad siya sa ibabaw ng napakanipis na yelo.
Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iwan ng espasyo. Sinabi mo sa akin dati, panimula niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na dito, pakiramdam mo mas malapit ka sa langit. Hindi lumingon si Tala, ngunit alam niyang narinig siya nito. Mali pala ako, sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay walang buhay. Kahit pala dito, ang bigat pa rin. Tala, maniwala ka sa akin, sabi ni Diwa. Wala akong kinalaman sa plano ni Lakan. Kailanman. Hindi kita ginamit. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Tala. Paano ako maniniwala? Lahat ng tao sa mundo ninyo nagsisinungaling. Kung gayon, huwag kang maniwala sa akin, sabi ni Diwa. Maniwala ka sa sarili mo. Tanungin mo ang puso mo. Noong magkasama tayo sa ampunan, noong nag-uusap tayo sa hardin, naramdaman mo bang niloloko lang kita? Natahimik si Tala. Sa gitna ng lahat ng sakit, ang mga alaala ng kabaitan ni Diwa ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng bahagyang init. Tumawag si Attorney Dalisay. Pagpapatuloy ni Diwa. May emergency board meeting bukas. Kailangan nandoon ka. Para saan pa? Tanong ni Tala. Para pagpiestahan na naman nila ako? Para ipahiya? Tapos na, Diwa. Talo na ako. Hindi. Umusog si Diwa palapit. Hindi pa tapos ang laban. Yun ang sabi niya. May plano. Isang planong hindi pa natin alam. Tala, pakiusap. Alam kong pagod ka na. Alam kong nasaktan ka. Pero kailangan mong lumaban. Kahit para lang sa mga bata sa ampunan na umaasa sa'yo. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan ni Lakan. Tumingin si Tala sa kanya. Sa unang pagkakataon mula kagabi, nakita niya ulit ang Diwa na nakilala niya sa hardin. Ang Diwa na may mabuting puso. At sa mga mata nito, nakita niya ang katapatan, dahan-dahan. Isang maliit na pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang nanlalamig na puso. Kinabukasan, sa boardroom ng De Alva Corporation, ang hangin ay mas makapal pa kaysa sa usok. Nakaupo si Lakan sa pinakadulo ng mahabang mesa, sa silyang para sa CEO. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at tagumpay. Salamat sa inyong pagdalo. Panimula niya sa mga miyembro ng board. Gaya ng alam ninyo, ang ating pamilya ay dumadaan sa isang malaking pagsubok. Kaya naman, bilang panganay na anak, handa na akong akuin ang responsibilidad na pamunuan ang kumpanyang ito at ibalik ang tiwala ng publiko. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Mula sa pinto, pumasok si Attorney Dalisay. Kasunod niya si Diwa. At sa likod ni Diwa, nakatayo si Tala. Ang kanyang suot ay simple pa rin, ngunit ang kanyang pagtayo ay iba na. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang tahimik na determinasyon. Isang ngit-ngit ang gumuhit sa mukha ni Lakan. Anong ginagawa ninyo dito? Lalo na ikaw. Turo niya kay Tala. Wala kang karapatan dito. Nagkakamali ka, Lakan, sabi ni Attorney Dalisay. Si Tala ang dahilan kung bakit kami narito. Anong kalokohan to? Sigaw ni Lakan. Ang laro? Isang pamilyar na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa may pinto. Nanigas ang lahat sa kanilang kinauupuan. Dahan-dahan silang lumingon. Nakatayo sa may pinto, bihis na bihis, at mukhang malusog, ay si Don Ricardo de Alva. Para kay Lakan, para siyang nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Papa? At sa tabi ni Don Ricardo, lumabas ang isa pang figura. Isang babaeng may eleganteng ngiti at mga matang puno ng talino, si Doña Hiraya de Alva. Mama? Bulong ni Mahalia, na kanina pa tahimik na nakaupo sa isang sulok puno ng takot. Kamusta, mga anak? Sabi ni Doña Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na kayang magpayanig ng buong gusali. Namiss ba ninyo kami? Ang boardroom ay napuno ng bulungan at pagkabigla.
buhay sila. Ang mag-asawang De Alva ay buhay. Si Lacan ay hindi makagalaw. Ang kanyang utak ay hindi maproseso ang nangyayari. Papaano? Ang eroplano. Ang balita. Isang magandang drama, hindi ba, Lacan? Sabi ni Don Ricardo, lumalakad papalapit. Isang drama na ikaw mismo ang naging pangunahing kontrabida. Lumapit si Doña Hiraya kay Tala at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Patawad, Hija. Kung kinailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito, tumingin siya sa lahat. Ang lahat ng ito ang aming pagkamatay. Ang ditsyuk, ang pagsubok ay isang plano. Isang masakit ngunit kinakailangang plano para makita ang tunay na kulay ng bawat isa. Plano? Ulit ni Lacan, hindi makapaniwala. "O, Lacan," sabi ni Doña Hiraya, ang kanyang tingin ay bumaling sa panganay na anak at ang dating pagmamahal ay napalitan ng pagkadismaya. "Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol kay Liwayway at ang tunay na pagkatao ni Diwa." Tumingin siya kay Diwa ng may pagsisisi. "Patawad, Diwa, kung hindi ko ito sinabi agad. Alam ko rin ang tungkol sa sikreto mo, Mahalia," sabi niya, at si Mahalia ay napayuko sa hiya. "Matagal na. At alam ko rin," dagdag niya, ang kanyang boses ay naging matigas, "ang tungkol sa kasakiman mo, Lacan, ang iyong walang katapusang ambisyon na kayang manira kahit ng sarili mong pamilya." Si Attorney Dalisay ay lumapit at nag-play ng isang huling video sa screen. Ito ay isang personal na mensahe mula kay Doña Hiraya na ginawa bago pa man simulan ang plano. Ang pamana ng De Alva ay hindi para sa pinakamatalino o pinakamalakas. Sabi ng Doña sa video, habang ang mga imahe ni Tala na nag-aalaga sa mga bata ay ipinapakita. Ito ay para sa may pinakamabuting puso. Isang pusong kayang magbigay ng hindi naghihintay ng kapalit. Isang pusong nakikita ang halaga ng tao, hindi ng pera. Ang video ay nagpakita rin ng mga footage ni Diwa na palihim na nag-aabot ng tulong sa ampunan. Ang pamanang ito ay para kay Tala, ang aking apo, at para kay Diwa, na nagpatunay na ang kadakilaan ng isang tao ay wala sa dugo, kundi nasa diwa. Nang matapos ang video, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Lacan ay napaupo sa kanyang silya, talunan at wasak. Ang lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang paninira, ay bahagi lang pala ng mas malaking dula na ang kanyang ina ang direktor. Tumingin si Don Ricardo ng diretso sa kanya. Ang kanyang boses ay pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Lacan, tapos na ang laro. Panahon na para harapin mo ang kinahinatnan ng kasakiman mo." Ang boardroom, na naging entablado ng pagtataksil at paglalantad, ay naging isang silid ng paghuhusga at paghihilom. Matapos ang lahat ng revelasyon, walang sino man ang nagsalita. Ang bawat isa ay ninamnam ang bigat ng katotohanan. Si Lacan ay nakayuko lang. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang dating kayabangan ay napalitan ng isang blankong pagkatalo. Wala nang natira sa kanya. "Lacan," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng lungkot. "Hindi ka namin itatakwil bilang anak. Pero ang Lacan de Alva na kilala ng mundo ng negosyo ay kailangan mo nang mawala." Inalis sa kanya ang lahat ng posisyon, lahat ng shares, lahat ng karapatan sa yaman ng pamilya. Ang kanyang parusa ay hindi kulungan, kundi isang bagay na mas mahirap para sa kanya. Ang magsimula muli mula sa wala. Bibigyan siya ng sapat na pera para sa isang simpleng pamumuhay. At mula doon, siya na ang bahalang bumuo ng sarili niyang landas, isang landas na walang anino ng pangalang De Alva. Walang pagtutol na umalis si Lacan sa boardroom at nang maglaon sa mansyon, dala ang isang maliit na maleta. Sa kanyang mga mata, may isang kislap ng hindi matukoy na emosyon. Pagsisisi? Marahil, ngunit ang sigurado,
Ito ang simula ng isang mahabang paglalakbay para sa kanyang kaluluwa. Sumunod na hinarap ng pamilya ang sugat sa pagitan ni Mahalia at Tala. Tala, panimula ni Mahalia, ang kanyang boses ay nanginginig. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Naging duwag ako, naging makasarili. At sa buong buhay ko, pagbabayaran ko yon. Tumingin siya sa mga mata ni Tala, mga matang minana niya mula sa kanya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Hindi ko rin hinihiling na tawagin mo akong ina. Ang tanging hiling ko lang ay sana bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa iyo na kaya kong magbago, na kaya kong subukang maging isang ina para sa iyo kahit huli na. Si Tala ay tahimik lang. Ang sakit ay nandyan pa rin. Ngunit nang makita niya ang hilaw na pagsisisi sa mukha ng babae sa harap niya, isang bahagi ng kanyang puso ang lumambot. Hindi ko po alam, mahina niyang sagot. Pero siguro po, pwede nating subukan. Sa mga salitang iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mahalia sa gitna ng kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinawag si Tala sa pangalan nito, salamat. Ang pinakahuling pag-uusap ay ang pinakatahimik, ngunit pinakamabigat. Sa hardin kung saan unang nag-usap si Tala at Diwa, lumapit si Don Ricardo sa kanyang bunsong anak. Sa likod niya, kasama ni Doña Hiraya, ay si Liwayway, na dinala doon para maging bahagi ng paghilom. Diwa, sabi ni Don Ricardo, sa buong buhay mo, pinaramdam ko sa'yo na iba ka, na hindi ka kabilang. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Tumingin siya kay Liwayway. At sa'yo, Liwayway, patawad sa aking kaduwagan. Matagal na kitang pinatawad, Ricardo. Sagot ni Liwayway, isang mahinhing ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Don Ricardo kay Diwa at, sa unang pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng mga salitang hindi niya masabi. Isang yakap ng ama sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa puso ni Diwa ay tuluyan ng gumuho. Makalipas ang ilang buwan, ang Hacienda Esperanza ay may bago ng hangin. Ang dating bigat at tensyon ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Opisyal nang ipinasa ang pamumuno ng De Alva Corporation at ng kanilang foundation kay Tala. Sa kanyang tabi, bilang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo at katuwang ay si Diwa. Sila'y nasa bahay ampunan ng mga Tala, hindi bilang mga bisita kundi bilang pamilya. Isang malaking pagdiriwang ang nagaganap ang anibersaryo ng ampunan, si Mahalia ay nandoon, hindi na nakasuot ng mga mamahaling damit, kundi simpleng nakikipaglaro sa mga bata. Bawat ngiti niya para kay Tala ay may kasamang pag-asa. Si Liwayway ay nandoon din, masaya at malusog, inaalagaan ni na Don Ricardo at Doña Hiraya. Sa isang sulok, nakatayo sina Tala at Diwa, magkahawak kamay, pinapanood ang masayang eksena. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Tala. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Diwa, na dito pala hahantong ang lahat. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa madilim naming mundo. Ngumiti si Tala. At ikaw naman ang Diwa na nagbigay sa bituin ng dahilan para magniningning. Mula sa malayo, pinapanood sila ni na Don Ricardo at Doña Hiraya. Niyakap ni Ricardo ang kanyang asawa. Tama ka, mahal, sabi niya. Ang tunay na pamana ay hindi ang pera na iiwanan natin. Hindi, sagot ni Doña Hiraya. Isang ngiti ng tagumpay at kapayapaan ang nasa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang mga anak at apo. Ang tunay na pamana ay ang pagmamahal na itinanim natin. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, isang testamento na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asa, pagpapatawad, at pag-ibig ay palaging mananaig. At dito po nagtatapos ang makulay at mapusok na paglalakbay ng pamilya De Alva.
Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taus-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama sa akin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagsibol ng pag-asa. Ang pagsulat sa Ang Tunay na Pamana ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang binubuo ko ang mundo ni Natala at Diwa, naramdaman ko ang kanilang mga pighati at ang kanilang mga tagumpay. Naging paalala ito na sa likod ng bawat pamilya, gaano man kayaman o kapsit, ay may mga lihim na itinatago at mga sugat na kailangang hilumin. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting pagninilay. Ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang mga bagay na ating nakikita, kundi ang mga bagay na ating nararamdaman. Ang pagpapatawad na kayang buuin muli ang nawasak. Ang pag-asang nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na gabi. At ang pag-ibig na siyang tunay na pamana na mananatili magpakailanman. Ngayon, nais ko namang pakinggan ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang babaunin ninyo mula sa pamilya De Alva? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aking pagsusulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang paglalakbay ng puso. Naway manatili sa inyo ang diwa ng tunay na pamana. Nagmamahal, sa likod